Sa palagay po ba ng Department of Finance, kaya po bang magkaroon ng matatag na manufacturing sector ang isang bansa o ang ating bansa kung walang sariling industriya ng bakal? Will it be Attorney Ricaza or Attorney Espinosa? Or any other primary coordinating agency of the DepDep who would like to address this question? So, okay, I understand the DepDep will be attending the second half of this hearing. Investigation. All right, please. Assistant Director. Magandang umaga po sa ating lahat, kagagalang-galang na Senator Tiberos. Sa aking mong pananaw, napakahalaga po ng industriya ng bakal sa ating bansa. Maliban po sa ito po ay kailangan pagbutihin upang makasiguro tayo na ligtas ang mga gagamit nito. Ito rin po ay kikitil sa buhay ng ating mga mamamayan kung hindi ito mababantay ang mabuti. At kami po sa NBI, sa abot po namin makakaya, at kasama po ang ating hinagalang na Yusek Acorda, ay nagsasanib puwersa po upang tukuyin ang mga pinagmumulan ng mga bakal na ito. Ano po ba ang laman ng mga ito? Ano po ang magnitude ng epekto nito sa masang Pilipino? At ano po ang kinabukasan ng mga Pilipino at ating bansa, lalo na po industriya sa darating na panahon? Maraming salamat, Assistant Director Mercado. Refreshing, no? Makarinig ng economic inputs din mula sa NBI. Of course, I mean, Econ Intelligence din naman ay at investigation ay bahagi din sa inyong mandato. Alam niyo po ba kung gaanong karaming mga substandard rebars ang posibleng nagamit sa mga government infrastructure projects? May investigasyon na ba ang either agency tungkol dito? Assistant Director Mercado. Magandang umaga po. Tungkol po sa bilang ng mga pre-bars nito, wala pa ho sa aming pampanig, wala pa ho kaming eksaktong bilang nito. Sa kasalukuyan po ay patuloy po ang pagsisiyasat sa mga ito. At inaalam din po namin, maliban po sa bilang nito, saan po ba ito nagmula talaga? At anong pong mga lalawigan o lugar ang pinuntahan nito? At inaalam din po natin kung tayo po ba ay ginagawa lamang transshipment ng mga metal na ito na dadalhin din po sa ibang territory. At yun po ang aming pinagbubuting alamin. At maliban po dito yung mga identities po ng mga taong nahuli. Kung ito po ba ang tunay nilang mga pangalan. So we need to go deeper tungkol sa tamang identity sila upang sa ganun hindi po masayang efforts ng ating pamahalaan sa pagsasampa ng kaso laban sa mga ito. At masiguro po natin na kung sila po ay makasuhan at mapanagot, hindi na po sila makababalik sa ating bayan. And before I continue with Assistant Director Mercado, Yusek Acorda, kung masasabi nyo na po in open hearing, ano pong mga nationality ng mga kakasuhan ninyo? Or May mga Chinese and Filipino nationals po based on our findings po din sa mga investigation. And we are looking into possibilities po kung may mga negligence on the part of other government officials, yun ang isang tinitingnan natin. But as of now po, limited lang po tayo muna sa mga operations ng mga steel corporations na to. Salamat po, Yusek Acorda. So back to Assistant Director Mercado. Bago yung follow-up questions ko dun sa naunang sinabi nyo kanina, may substance ba dun sa mga alegasyon na itong Sanjia ay may kaugnayan kay Tony Yang na involved din noon sa ngayoy band na Pogo operations? Tony Yang na kapatid ni Michael Yang. May mga information pong ganon, subalit hindi ko po masagot ng direkta sapagkat ang CBRN po na nag-conduct po ng operation dito ay directly reporting po sa office ng aming director at hindi po ito saklaw ng aking investigation service. Ngunit narinig po namin ang mga balita pong iyan at sa akin pong palagay, pag alis ko po rito ay makipag-ugnayan po ako ng diretso sa CBRN
upang masagot ko po ng tama ang mga katanungan pong yan. Salamat po, Yusek Mercado. At ifo-follow up din po ng komite kay Director Matibag. So, yun po, nabanggit nyo rin po kanina na bahagi ng ongoing investigation ninyo, malaman kung saan nanggaling itong mga substandard steel rebars at kung sa ilang mga lalawigan o rehiyon na ito napadala at ginagamit. Ano na po yung napag-alaman nyo tungkol dito? Dahil isa rin po yun sa mga tanong talaga ng hearing namin. Sa akin pong nakalap na mga impormasyon, yung po yung mga companies na pinagkumpiskahan ng mga ito na iba't ibang po ang kinalalagyan, there is a presumption na hindi lang po ito ang mga companies na pinagdalhan. At inisip po rin namin gano'n na rin po katagal itong lumalaganap sa ating bansa. Baka ito po ay nangyayari na, ilang taon na po ang nakararaan. Yan po ang mga tinutukoy po namin. At inaalam din po namin ang koneksyon ng bawat isang pabrika sa bawat isa. At sino po ba talaga ang nasa likod nito? At paano po ito naipasok sa ating bansa? At kung dito po ba ito minomanufacture? At yung pong mga raw materials po ba ay nanggaling kung sa ibang bansa o nakikita rin po ito dito? Sabi nga po ng galang na Yusek Acorda, doon po sa mga nagtrabaho po dito na mga banyaga, nasa atin naman pong labor law na meron pong capable, able and willing na magtrabaho sa ating bansa ng mga kababayan natin, inuuna po natin na empleyo ang ating mga kababayan. Yung pong paglaganap po ng dami ng mga banyaga sa ating bansa, ito po isang pagpapakita, ito pong red flag na meron pong itinatago ang gumagawa nito upang ang mga lihim na hindi natin dapat malaman sa ating bansa may pagpatuloy po nila na hindi po natin nalalaman. Speaking of yung iniimbestiga nyo kung sino-sino pa ba at ilan pang mga kumpanya ay maaring nasa. Thank you po. Ito, Assistant Director Mercado, nabanggit na po ni Mr. Ronquillo kanina, pero sa panig din po ba ng NBI, may matibay na pruweba na ba beyond initial reports na yung pagbagsak ng gusali doon sa Magalang, Pampanga, kung saan 30 ang namatay habang 8 pa ang sugatan, ay may kinalaman doon din sa substandard na steel? Good morning po. Meron po kaming duda po na yun po ang isa sa dahilan ng nangyari pong iyon. At pero tinitingnan din po namin, gaya po na sabi po ni Yusek Acorda, marami pong factors na dapat tingnan, yung design at iba po pong bagay sa construction. Ngunit sa pagkakapare-pareho ng mga material na ginamit sa iba't ibang lugar kung saan may mga nasaktan at pumanaw, ay kami po ay may pangamba na maaari pong yan po ang nag-contribute. Baka po ito ang proximate cause ng mga naganap na ito. At dahil po dito patuloy po ang mga pagsisiyasat ng NBI sa pamamagitan po nating CBRN under the direction po ng ating PAOK upang matukoy po natin ng sigurado, mapiho po natin kung ito po talaga ang dahilanan. At kung sakali pong mapiho po natin, magkasampa po ang NBI at ang PAOK ng kaukulang kaso laban sa mga ito. Isa pa po, iisip po namin yung mga nasirang mga structures sa mga lugar na yan. May inaalam po natin kung saan po ba napunta itong mga materials na bumagsak. Baka po ito ay naibabalik din po sa masa at muli po ito nagagamit. Nangyayari po yung pong objective ng ating ng kalaban ng ating bayan. Maaaring po yung kanilang objective ay napapanatili po nila sa pamamagitan ng pag-ikot po muli ng mga materials na ito sa mga gumuhong mga gusali. Salamat, Assistant Director Mercado. Kaugnay po dyan, dun sa huling puntong nabanggit nyo, tanungin ko rin si Yusek Acorda, kung may kinalaman po ba, o may nalalaman na po ba ang PAOK tungkol dun sa foreign interference concerns na binanggit naman po ng DND? Maliban po dun sa pagbisita po ng number 2 Chinese embassy official dito sa bansa at pinagtatanong ang operation at sila mismo ang nag-submit sa atin ng mga papeles ng kanilang foreign ng mga
kanilang nationals about the legality of the workers that we found in Sanjia. Also, what we established in Bonway in launching operation is that pag nung tanungin na namin ang kanilang papeles, yung mga Chinese nationals, ang sinasabi po ng mga Chinese nationals ay yung kanilang mga dokumento ay kinuha, mga passport ay kinuha ng Embassy of China. So, yan po ang isang katanungan po natin. How can we check these foreign nationals kung ang isang embassy mismo ang maghawak ng kanilang foreign nationals who are residing or staying here in our country?